Mapagpalang araw sa iyo, Sirse, at sa inyo mga kagiliw. Ako po si Wilbert, kasalukuyang nakatira sa Pampanga, sa lugar ng aking naging asawa. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ko sa Bingawan, sa may Iloilo. Lumaki ako sa isa sa mga barangay ng lugar na ito at nakaranas ng iba't ibang kababalagan na masasabing katatawanan na lamang para sa iba ngayon. Pero para sa amin na nakaranas ng ganitong pangyayari, ay isa itong nakakatakot na ayaw naming mangyari pa sa iba. Taong 1988, 16 anyos ako ng mga panahong ito. Nagtatrabaho kami noon sa may tubuhan. Madali lang naman ang magtanim ng tubo. Hindi ito ganon kamatrabaho. Pero hindi tubo ang aming problema sa mga pagkakataong ito, kundi yung mga nilalang na nagtatago dito sa tubuhan para mambiktima ng mga kawawang tao na kanilang gustong biktimay nun. Isang araw, nagkayayaan kaming magkaibigan na maglaro ng basketball. At dahil wala naman kaming ginagawa ng hapon na yon, kaya nagpaalam ako sa nanay ko na umalis muna kasama ang aking mga kaibigan. Pumayag naman ito kaya kaagad na kaming umalis noon. Habang naglalaro ng basketball, may isang matandang dumaan sa gilid ng ring kung kaya't hindi sinasadyang natamaan ito ng bola. Kaagad naman kaming humingi ng pasensya pero galit na galit ang matandang yon. Kung ano-ano ang pinagsasabi nito sa kaibigan ko na naging sanhi ng pagkainis nito. Kung kaya't nakapagsalita din ito ng hindi maganda sa matanda. Dahil naroroon kami, inawat na lamang namin ito. Nakinig naman ito sa amin at hindi na nito pinatulan pa ang matandang yon. Mag-aalas 6 na ng gabi nang mauna akong magpaalam sa kanilang umuwi. Ang mga kasamahan ko kasi noon ay umiinom na sa ganung edad. Pinagbabawalan kasi kami ni tatay na manatili sa labas kapag gabi na ng mga panahong yon. Marami kasing mga NPA sa lugar namin noon at napakadelikado ang makaengkwentro sila sa daan. Kung hindi ka hihikayatin ng mga ito, pagdidiskitan ka nila. Ang malala, baka mapatay ka pa. Kung kaya't maging kami man ay hindi na natili sa labas. Nakauwi naman ako ng maayos ng hapon na yon. Nagkwentuhan lamang kami ng aking mga kapatid at magulang habang naghahapunan. At doon ko nabanggit ang nangyari sa basketballan ng hapon na yon. Tinanong ako ni tate kung anong itsura ng matanda. Dali-dali ko naman itong inilarawan sa kanya. Napabuntong hininga ito at nagsabi na, "Mabuti at hindi ka nakisali sa gulo. Hindi kilala ni Rex kung sino yung nakabangga niya." Nagtaka naman ako kung anong ibig sabihin ni tatay. Kung kaya't tinanong ko ito kung may idea ba siya sa pagkatao ng matandang yon. Hindi naman na ito sumagot pa. Kaya napaisip na lamang ako kung ano ang alam niya sa matandang yon. Kinabukasan, may pumunta sa bahay para magpaani ng kanyang tanim na mais. Kaya yun naman ang pinagkakaabala namin mag-anak. Hindi ako nakasama sa mga kaibigan ko ng mga oras na yun na maglaro ng basketball. Sumunod na araw, maaga pa lamang ay nakarinig na ako ng mga usap-usapan sa labas ng bahay. Gawa kasi ng pagod ko sa maghapon kung kaya't huli na rin akong nagising noon. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si tatay na may kausap sa labas ng aming bakuran. Hinayaan ko lamang din naman sila mag-usap noon. Hanggang sa narinig kong nabanggit nila ang pangalan ko. "Hindi ba kasama yung anak mo sa kaguluhan kagabi, pre?" Tanong ng kausap nitong si Manong Tony. "Hindi, pre. Nag-aani kasi kami ng mais kahapon. Alas 7 na kami ng gabi na kauwi kaya pagod na si Wilbert." Sagot naman dito ni tatay. Narinig kong sinabi ni Manong Tony
na nagkagulo umano sa basketballan at sangkot ang kaibigan kong si Rexton. Nakaaway nito ang sinasabing apo ng matandang nakainkwentro din ito nung nakaraang araw. Tinawag ito ni Manong Tony sa pangalang Dapol. Mukhang sunod-sunod yung basag ulo na kinasasangkutan ni Rex ngayon Patanong na wika ni tatay kay Manong Tony. Si Manong Tony, tiyuhin ni Rex. Di ko din alam sa batang yan, pre. Puro sakit ng ulo yung binibigay sa magulang. Pumunta naman ako sa kusina para magtimpla ng kape. Maya-maya lang ay aalis na naman kami ni tatay. Magtatrabaho sa maisan. May isa pa kaming taniman ng mais na kailangang anihin. Maya-maya pa, umalis na rin ang kapitbahay ni tatay kung kaya't pumasok na rin ito para mag-almusal. Pagkatapos namin mag-almusal ay naghanda na rin kami para umalis. Si nanay naman ay nagsabi na susunod na lamang siya sa amin mamaya para dalhan kami ng pagkain at tutulong na rin sa aming pagbabalat ng mais na aming maaani. Tumango na lamang kami ni tatay at kaagad nang nagsimulang maglakad. Habang nagtatrabaho sa maisan, napag-usapan naman nila ang mga kaibigan kong nasangkot sa gulo sa may basketballan. Sinabi pa ng mga ito na mabuti na lang at wala ako doon. Kung nagkataon ay sasakit din ang ulo ng mga magulang ko umano. Ngumiti na lamang ako at hindi na nakaimik pa. Totoo naman kasi ang mga sinasabi ng mga ito. Kaya hindi ko din sila masisisi kung gano'n ang paningin nila sa mga kaibigan ko. Wala din kasing pinipili yung mga yon. Kapag sa tingin nila ay kinakanti sila, makikipaglaban ng mga ito. Dahilan para kahit ako ay nililimitan kong sarili ko sa pagsama-sama sa mga yon. Alas 11 ng umaga, dumating si nanay, kasama ang kapatid ko na panganay. Babae kasi ito kung kaya't hindi ito pinapayagan na magtrabaho sa maisa noon. Kung kaya't ito ang katulong ni nanay sa mga gawain sa bahay. Habang kumakain kami ng tanghalian sa maliit na kubo na itinayo nila sa maisan, nagkwento si nanay na nawawala daw si Rex. Hinahanap pa rin ito ng kanyang mga magulang. Bakit na saan daw po ba nagpunta si Rex? Tanong ko dito. Hindi din naman masagot ni nanay dahil hindi din naman masabi ng mga magulang ni Rex kung saan ito pumunta. Nasabi ko naman na uuwi din yon. Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Napakaloko-loko din talaga kasi ng kaibigan kong yon at palagi din itong nawawala ng mga ilang araw. Uuwi din naman ito makalipas ang ilang araw din. Uwi din siguro yun ay. Sagot ko. Pagkatapos naming magpananghalian ay bumalik na kami sa pagtatrabaho. Hapon na nang matapos namin ang aming ginagawa. Pasalamat naman kami ni tatay dahil nakaapat na sakong mais ang aming nasahod ng araw na yon. Kung kaya't gano'n na lamang ang saya ng aming nadarama. Noong unang panahon kasi, malaking halaga na ang 2 sako ng mais. Kapag napadpad na kasi ito, makakakuha ka ng 2 sako. Padpad ang tawag namin sa manong-manong pagiling ng mais para mahiwalay ito sa kanyang kahoy at maging butil na lamang. At dahil wala pa namang makina nung araw, kaya mano-mano ang aming ginagawang pagpadpad sa mais na ito. Nung gabing yun, may tumawag sa bahay at tinahanap ako. Lumabas naman ako para tingnan kung sino yun. Nakita ko na magulang pala ito ni Rex kung kaya't pinapasok naman namin ito. Tinanong nila ako kung nakasama o nakita ko ba si Rex doon. Sinagot ko naman ng mga ito na 2 araw ko nang hindi nakakasama o nakakalaro man lamang sila Rex. Nalabala kami ni tatay sa pagtatrabaho. Umiyak na yung nanay ni Rex habang nagkikwento kung gaano siya nag-aalala sa anak niya. At dahil sa naawa ako sa nanay ni Rex noon, sinabi ko dito na tutulong kami sa paghahanap sa kanya. Todo hanap kami sa kaibigan ko ng gabing yon, pero hindi pa rin namin siya mahanap. Hanggang sa inabot na lamang kami ng madaling araw.
Habang naghahanap kami noon, may mga naririnig kaming hindi kanais-nais na huni. Kasabay nun ay ang biglang pag-alingasaw ng amoy na para bang may nabubulok sa paligid. Hinanap namin ni Opoy, isa sa kaibigan namin ni Rex, kung nasaan ang umaalingasaw na amoy na yon. Teka tol, parang papunta sa sapa yung amoy ah. Sambit nito. Sinundan namin kung saan nagsimula ang hindi kanais-nais na amoy. At doon kami dinala sa may sapa kung saan may nakatumbang malaking puno ng niyog. At ang puno ng niyog ay nasa tubig na kalubog nun. Nang marating namin ang lugar, ay mas lalong tumapang ang amoy na ito. Talagang nasuka kami, Sir Seth. Halos mag-alas 4 na yun ng madaling araw kung kaya't sumigaw kami para marinig kami ng mga kasamahan namin. Dali-dali namang pumunta mga ito sa kung saan kami naroroon. Kagaya namin ay halos masuka-suka din ang mga ito sa amoy nang nabubulok na hindi namin malaman kung anong klaseng hayop nun. Pinagtulungan naming mabuhat kahit konti ang puno ng niyog at ganoon na lamang ang pagsuka ko nang makita ko ang damit ni Rex. Nasuot-suot niya nung oras na nawala siya. Napamura kaming lahat sa nakita nun. At dahil parang nakangat ang katawan nito sa tubig, ginamitan namin ito ng sako para maialis ito sa tubig nun. Ganoon na lamang ang aming kilabot nang makita namin ang wakwak nitong tiyan. Wala nang lamang loob at naaagnas ng katawan niya. Ganoon na lamang ang sigaw ng kanyang ina. Halos hindi ito makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak. Pero wala na eh. Nangyari nang hindi dapat mangyari. At wala naman kaming masisisi sa nangyari kay Rex. Hindi na rin yun pwedeng iimbalsa mo pa, Sir Seth. Kung kaya't kagad na lamang itong ipinasok sa kabaong at inilibing sa mismong araw din na yon. Nagpasalamat naman sa amin ang ama at ina ni Rex. Masakit man ang nangyari pero kailangan na lamang naming tanggapin ang kapalaran ng kaibigan namin. Yun nga lang, hindi pa din mawala-wala sa isipan namin kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay niya. Isang araw, dahil sa wala naman kaming masyadong trabaho, naisipan namin maglaro muna ng basketball. Sa muling paglalaro namin, naroroon na naman ang apo na matanda na noon ay nakasagutan ni Rex. Tinititigan kami nito habang nakangisi nun. Nung una, walang pumapansin dito. Pero si Tisoy ay nilapitan ako at kinausap nun. Will, tingnan mo yung apo ng matanda oh. Parang nangungursunada eh. Sinabihan ko naman ito na wag nang pansinin at isipin na lamang nito ang mga bagay na mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin nun. Dahil doon, hindi na din ito pinansin ni Tikoy. Pero sadyang lumapit ito sa grupo. Naghamon ito ng shooting. Kung sino ang matatalo ay siya umanong maglalayo ng truth or dare. Una nitong niyaya si Tisoy. Dahil siguro sa akala nito na hindi ganun kagaling sa pagtira ng bola ang kaibigan ko. Sa kanilang paglalaro, nung una ay natalo si Tisoy. Pinili nito ang dare nun. Inutusan siya ng lalaki na masahihin niya ito mula ulo hanggang paa. Ginawa naman niya iyon ng walang reklamo. Habang minamasahin niyang lalaki, may napansin umano siya ditong kakaibang amoy. Pero hindi na lamang siya nagreklamo pa. Nang pangalawang round na ng kanilang paligsahan, ay nanalo si Tisoy nun. Ito naman ang nagtanong kung truth ba or dare. Kapag sinabing truth ay bawal talaga magsinungaling. Nag-isip si Tisoy ng itatanong dito at walang ano-ano. Nagtanong ito ng, may kinalaman ba kayo ng lolo mo sa nangyari kay Rex? Diretsyong tanong nito.
na kahit kami, hindi namin inaasahan, Sir Seth. Pero mas nagulat kami sa sagot ng lalaki. Maangas yung kaibigan mo eh. Walang kinatatakutan. Pinakita lang namin sa kanya yung pinagtatawanan niya. Hindi na kami nakaimik pa. Kinuha nito ang bola at itinira yon pero hindi na pumasok sa ring. At bago ito umalis, nag-iwan pa ito ng kataga. Umanda ka. Ikaw na yung susunod. Sabay ampas ng bola. At kaagad nang umalis nun. Kami na nakikinig ay halos napatulala. Ilang sandali pa ay nilapitan ako ng isa sa kilalang tagatari ng manok sa lugar namin na tawagin na lamang nating si Mang Agustin. Huwag niyong baliwalayin yung sinabi ng lalaking yun, ha? Hindi yun nagbibiro. Napatingin naman ako dito na namamanga sa sinabi. Hindi ko lubos maintindihan kung paano nito nalaman ang pagkatao ng lalaking yon. Kilala mo ba yun, Tiyoy? Tanong ko. Ang sagot nito, hindi lang ang lalaking yon ang kanyang kilala, kundi kilala din niya umano maging ang lolo at lola nito. Sinabi nito sa amin na ang lola ng lalaking yon ay namatay. Nahuli umano ito sa kabilang barangay na inaaswang nitong isang buntis nun. Kung kaya't tinamaan ito ng Indian target na ibinabad sa langis at pangontra sa mga aswang. Naging sanhi ng kamatayan nito ang tama nun. At ayon sa sabi-sabi, ang lalaking apo nito ang kumuha ng iniwan nitong bertud ng pagiging aswang. Nabigla ako sa sinabi ng matanda. Halos hindi ako makapaniwala kung totoo ba ang sinasabi nito. Maya-maya pa pagkatapos ng usapan, Sir Seth, nagpaalam na akong umuwi nun. Mula kasi nang nawala si Rex ay naging mahigpit na sina tatay at nanay. Hindi na kami pwedeng abutin ng galaan. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ko kay tatay ang sinabi sa amin ng matandang yon. Sinabi ni tatay na totoo yon. Naging usap-usapan umano ito sa lugar namin noon pero nawala na rin naman nung tumagal na. Ilang taon din namang nawala ang mag-anak na yun sa lugar namin pero noong nakaraang taon nga, bumalik naman ang mga ito. At simula nang bumalik ang pamilyang yon, ay nagkaroon na naman umano ng mga pag-atake sa lugar. Kaya kayo, iwasan yung makabangga yung binatilyong yun, ha? Para maiwasan natin yung problema. Bilin sa amin ni tatay. Tumango na lamang din ako. Ang iniisip ko para maiwasan kong lalaki ay hindi na muna ako maglalaro ng basketball. Isang hapon, habang naglalakad kami ni ate sa kalsada galing sa eskwela, nakasalubong namin ang binatilyo sa daan. Nagpakilala ito kay ate sa pangalang Dapol. Nagtanong ito sa kanya kung pwede pa siyang manligaw. Umiling naman si ate noon. Pasensya ka na, Dapol. Masyado pa kasi akong bata para magpaligaw. Sa susunod na lang kapag nasa wastong gulang na ako. Basta sabi mo yan, Elsa, ha? Hihintayin ko yung panahon na yan. Wika nito sabay ngisi nun. Tumango naman si ate at nagpaalam nun. At kaagad na rin kaming naglakad pa uwi. Tumingin naman ito sa akin sabay ngisi. Ninitian ko na lamang din ito nang wala sa loob. Hindi ko kasi alam kung paano yun pakitunguhan. Pagdating namin ni ate sa bahay ay kaagad ko yung ikinuwento kay tatay. Napatingin naman ito kay ate na may pag-aalala. Si ate naman ay nagsabi na bahala na pagdating ng panahon. Tay, hindi naman pwede na ganito na lang tayo palagi. Anong ibig mo sabihin, Wilbert? Sinabi ko naman ditong hindi naman pwede na palagi na lang kaming iiwas at matatakot. Kailangan naming gumawa ng paraan para matigil na ang paninindak sa amin ng nilalang. Tinanong ko si tatay kung may alam ba siya o kilala ba siyang tao na pwedeng tumulong sa amin noon. Napaisip naman ito.
Si Mang Agustin, yung nakausap niyo nung nakaraan. Wika nito. Sinabi ni tatay na isa o manong magaling na antingero si Mang Agustin dati. Alam niyang hindi lang ito nagpapahalata. Pero bantog ito dati na may kakayahan. Namumuno para lipulin ang isang pamilyang aswang. Naisipan kong kausapin si Mang Agustin nung sumunod na araw. Nang walang ano-ano ay nagwika si tatay ng, kailangan ko makausap si Tio Agustin bukas. Walang mangyayari kapag puro iwas lang yung gagawin natin. Wika pa nito. Dahil sa sinabi ni tatay, napao ako nun. Napanatag ako. Alam ko kasing kapag sinabi niya ay ginagawa niya. Ako na rin tay. Binabalik ko din kausapin si Tio Agustin. Nakakapagod ng umiwas. Lalo na ngayon at nilalapitan pa si ate. Lumipas pa ang ilang oras nun. Kasalukuyan na kaming nakahiga para matulog. Si ate at ang bunso ay may sarili silang silid. Ako naman ay nasa kabilaring silid. Sila nanay at tatay ay nasa sala natutulog. Nang walang ano-ano, may narinig kaming huni ng wak, wak, wak. Ang mga huni nito ay tila ba bumubulong lamang sa likuran na bahagi ng silid tulugan nila ate. Lumabas ako ng silid para gisingin sila tatay. Pero nagulat ako nang makitang gising na mga ito. Nagmamatsyag. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas na sila ate at Marga sa loob ng kanilang silid. Sumiksik ang mga ito kay nanay dahil natatakot ang mga ito sa may silid nila noon. Pumasok si tatay sa kwarto nila. Pag-apak niya sa sahig noon, kitang-kita niyang may parang anino na nasa silong. Nakikita yun sa maliit na butas ng sahig na kawayan. At dahil sa naaaninag niya ay kinuha niya ang lampara at binuksan, kasabay ng pagtingala ng mga ito ay ang pagbuhos ni tatay ng gas na laman ng lampara. Sa pagkakalam ni tatay ay tumama ang likido sa nakabuka nitong bunganga. Kung kaya't nakarinig kami ng hiyaw nun. At rinig din namin ang mga takbuhan palabas sa may silong namin. Nataranta pa nga ata yung nilalang na yon. Dahil ramdam namin na bumangga pa ito sa mga isa sa haligi ng tahanan namin. Umuga ang bahaging yun ng bahay. Mabuti na lang at matibay ang bahay namin na yon. Kung hindi, malamang ay napasok na kami ng nilalang. Habang lumalayo ang paghiyaw ng nilalang, ay animoy umiiba din ang tinig nito na para bang habang lumalayo ay nagiging tunog ito ng paghiyaw ng isang taong nasasaktan. Napaisip kami kung anong klaseng nilalang ang nasa silong namin. Kinabukasan, umagang-umaga pa lamang, tiningnan na ni tatay kung may bakas sa silong ang nilalang pero wala. Naanimoy ang nilalang kagabi ay hindi man lamang nakapasok doon. Hanggang sa maya-maya pa, nagulat na lamang kami nang nasipat namin si Tio Agustin na pumunta sa bahay. Nakangiti ito habang papalapit sa bakod. Dali-dali itong pinapasok ni tatay sa tirahan at walang ano-ano ay nagsasabi ito ng hindi maintindihan ng mga kataga. Pasensya na kayo. Kailangan ko maglagay ng sabulag para sa inyong proteksyon. Wika nito. Sumagot naman si tatay. Naiintindihan namin ito eh. Maraming salamat at nandito ka para bisitahin kami. Sinabi nito na batid niyang may nangyari kagabi at alam niyang napinsala ni tatay ang nilalang. Sinabi nito na hindi imposibleng babalikan kami ng mga nilalang kung kaya't naroroon siya. Dahil kailangan namin paghandaan ang muling pagbabalik ng nilalang na yon. Nagpasalamat naman kami kay Tio Agustin dahil siya na mismong pumunta sa bahay.
Anong kailangan namin gawin, Tiyoy? Ayon dito, kailangan namin gumawa ng bangkaw na gawa sa bagakay. Sinabi din ito na kailangan naming mapalibutan ng tinik ng makabuhay ang aming mga bintana. Hindi naman kami nag-aalala sa aming bubong gawa ng gawain sa yero. Kung kaya't hindi basta-bastang masisira ng nilalang ang bubungan na yon. Dahil sa sinabi ni Tiyoy, ay hindi na kami nakapagtrabaho ng araw na ito. Mas inuna muna namin ang aming magiging kaligtasan. Nang magawa na naming lahat ang mga kakailanganin namin ay nagpahinga na muna ako saglit. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. 3:00 na ng hapon nang magising ako. Dali-dali ko namang naabutan si tatay na umiinom ng kape sa bakuran kasama itong si Tiyoy Agustin. Kung kaya't lumabas na lamang din ako para makipagkwentuhan sa mga ito. Habang nag-uusap sila, biglang dumaan ang matandang si Ponyong. Huminto ito sa harap ng aming bakuran at diretsyong tinitigan ng aking ama. Nakipagtitigan din naman si tatay dito. Pinakita niya sa nilalang na yon na hindi siya natatakot anuman ang gawin ito. Si Tiyoy Agustin naman ay pinapanood lamang ang nilalang. Hinihintay nito kung ano ang kanyang gagawin. Ngumisi lamang itong matandang ito. Ngumisi ito kay tatay at sumenyas ito ng kamatayan. Nagulat ang nilalang nang itong si tatay. Pinapaypayan itong matandang ito na para bang niyayayang pumasok. Dahil sa ginawang yun ni tatay, umiba ang mukha ng nilalang. Halatang nagalit ito sa kanyang ginawa. Mas lalo pa itong nagtiimbagang nang kinuha ni tatay ang kanyang itak at itinusok sa lupa. Pagkatapos ay umalis na lamang ito at naglakad palayo. Habang napapailing na lamang si Tiyoy Agustin sa nangyari. Tiyoy, bakit parang hindi ka nakikita nung matandang yun? Tanong ko. Sinadya kong hindi magpakita sa kanya para hindi niya isipin na may tumutulong sa inyo. Halos hindi ko maintindihan kung paano niya ito ginawa. Samantalang nasa tabi lang naman siya at nakatingin din sa nilalang na yon. Naintindihan ko na lamang nang sinabi niya na umusal ito ng sabulag. Ganun pala ang ginagawa ng manggagamot at ang tingero para maitago ang kanilang presensya. Dahilan para hindi malaman ng kanilang kalaban na nasa paligid lamang sila. Lando, ihanda mo ang sarili mo mamayang gabi. Sigurado ako na babalikan ka ng demonyong yon. Pagpapaalala ni Tio Agustin kay tatay. Tumango naman dito si tatay at kasunod noon ay tinuruan na kami kung ano ang kailangan naming gawin para mapanatiling ligtas ang aming pamilya. Binigyan din kami nito ng kwintas na gawa sa kahoy na may simbolo na krus. Punong-puno din ng usal ng orasyon at buhay na salita ang kwintas na yon. Bawat isa sa amin ay binigyan ng pangontra. Sinabi ni Tio Agustin na hindi kami basta-basta malalapitan ng nilalang basta suot namin ang kwintas na yon. Nagpasalamat naman kami sa pagtulong nito sa amin. Makalipas ang kalahating oras, nagpaalam na si Tio Agustin na uuwi na muna. Sinabi nitong babalik na lamang siya mamayang gabi kapag naramdaman niyang sinusugod na ng nilalang ang bahay namin. Kaya muli kaming nagpasalamat dito. Kinagabihan, wala naman kaming narinig na kung anong klase na paghuni ng nilalang. Maging ang gamit naming kwintas ay hindi umiinit. At para hindi kami makatulog nun, nagkape na lamang kami ni tatay. Pero inabutan na lamang kami ng madaling araw. Pero walang nilalang ang dumating. Nakatulog na lamang kami ni tatay pero walang ano-ano ay nagising kami sa tawag ni nanay. Sinabi nito na naghihintay sa labas si Tio Agustin. Dali-dali kaming bumangon at lumabas para kausapin ito. Paglabas,
Minadali kami ni Tio Agustin. Ayon dito ay may kailangan kaming malaman tungkol sa kaibigan kong si Opoy. Kung kaya't kahit hindi pa man din nakapagkape, nagmamadali na kami ni tatay na sumunod dito. Pagdating namin sa bahay nila Opoy, nakita ko na lamang na todo na sa pag-iyak ang kanyang ina, habang nakatunghay sa isang bangkay na tatatakpan ng kumot. Maya-maya ay dumating na ang imbalsamador, na noong mga panahon na yon, sa likuran lamang ng bahay nang namatay iniimbalsamo ang bangkay. Hindi ako makapagsalita sa pagkabigla, Sir Seth. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kaibigan ko. Bakit siya namatay ng ganun kabilis? Isang araw lang kaming hindi nagkita. Pero ngayon ay kita kong bangkay na ito. Tiyoy, hindi ba pwedeng sumama tayo sa pagroronda mamaya? Tanong ko kay Tio Agustin. Sumagot ito ng pwede naman. Nagtanong ako sa kanya kung anong armas ang pwede kong gamitin. Pwede naman ang itak ni tatay. Tumulong na muna kami sa pag-aayos ng tolda para sa mga taong nakikiramay sa pamilya. Hindi ko pa nakausap ang nanay ni Opoy tungkol sa nangyari nun, kung bakit ito namatay at sa anong dahilan. Pero ayon kay Tio Agustin, nakainkwentro nito ang binatilyong si Dapol. Nagkainitan sa basketball na siyang tinitingnan niyang dahilan kung bakit ito tinambangan. Ayon sa kwento ng mga kabataan na nasa basketballan ng mga oras na yon, kinantsawan ni Opoy ang binatilyo dahil nagkaroon nito ng mga lapnos sa bunganga. Sinabihan nito ang binatilyo na nakakain ng maraming asin kung kaya't nasunog umano ang bunganga nito, lalo na't hindi ito nakakapagsalita ng maayos. Dahil sa ikinuwento ni Tio Agustin, naalala ni tatay ang nangyaring pagbuhos niya ng gas na galing sa aming lampara sa silong, kung saan nakita niyang nakanganga ang nilalang. Kaya naman lumakas ang kutob ni tatay nun, na posible kayang itong si Dapol ang nilalang na yon. Pagdating namin sa bahay, hindi ako kumbinsido sa itak ni tatay kung kaya't naghanap pa ako ng pwede kong magamit na armas. At ang nakita ko, ang bara na gawa sa bakal. Ginagamit yung bara sa pagbungkal ng matigas na lupa. Pinatalas ko palalo ang dulo nito na siya namang binalot ni Tio Agustin ng mga orasyon at buhay na salita. Kinagabihan, sumama ako kay Tio Agustin. Samantalang si tatay naman ay sumama sa grupo ng mga tanod. Hinati namin ang grupo sa 4. Tagtatlo sa bawat grupo. Tanging 2 lamang kami ni Tio Agustin sa lugar kung saan kami pumwesto noon. Pinili kong doon kami maghintay sa taas ng maliit na sapa, kung saan may 2 puno ng kawain na magkatabi. Mag-aalas 10 na ng gabi nang may narinig kami noon. Tila ba may nilalapang kung ano sa tubig ang kung anong nilalang. Nang tingnan ko ito, may nakita akong isang babae. Maya-maya ay sumigaw ito na tila ba nakikipaglaban sa nilalang na yon. At nagulat ako, Sir Seth, nang marinig ko na ang sumisigaw ay parang kaboses ni Ate Elsa. Dali-dali kami ni Tio Agustin na saklolohan ito. Binato ito ni Tio Agustin ng buhay na kataga. Pero walang ano-ano. Bigla na lang may lumabas pa na isang nilalang na nasaan yung baboy nun. Pasugod ito kay Tio Agustin. Dahil nakatalikod dito sa akin ay kaagad kong hinataw ito ng bara sa ulo. Hindi ko alam kung tinamaan yon. Doon na parang naistorbo ang isa pang nilalang sa sapa. Napalingon ito. Dali-dali niyang binitawan si ate at mabilis na tumakbo palapit sa akin noon. Pero mabilis kong hinampas na naman yun ng bara. Si Tio Agustin naman ay kaagad na pinako nito ng buhay na salita ang nilalang na sumasalakay sa kanya. Sa bilis ng galaw ng nilalang na umatake kay ate, hindi ko ito napuruan.
Bigla ako nitong sinuwag na naging sanhi para tumilapon ako sa kawayanan. Napasigaw ako sa sakit gawa ng may mga tinik na bumaon sa likuran ko. Dali-dali akong hinabol ni Tio Agustina. Nangihina ang nilalang pero nakakaya pa rin itong labanan ng nooy may edad ng antingero. Si ate naman ay hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero na makita niyang akma ng wawakwakin ng nilalang ang tiyan ng antingero noon, ay dali-dali niyang kinuha ang bara. Sinaksak sa likod ng nilalang na naging sanhi para mabitawan nito si Tioy. Pilit na kinukuha nito ang bara pero hindi niya abot ang gitna ng kanyang likuran. Dahil doon, unti-unti nang bumalik sa pagiging tao ang anyo ng nilalang. At nang makabalik ito, doon ko nakita ang tatay ni Dapol. Ang nilalang naman na pinako ni Tioy Agustin ng mga espiritual na pako ay ang matandang si Ponyong. Si ate naman ay kaagad kong tinulungan na matanggal ang mga tinik na tumusok sa likuran ko. Napapahiyaw ako sa sakit nun. Ilang sandali pa, may narinig na kaming mga boses at yun ay pangkat nila tatay. Kasama nito ang tatay ni Opoy. Nabigla na lamang sila sa ginawa nito dahil biglang tinaga ang ulo ng matanda nun. Na sa isang taga lamang ito, naputol talaga ang ulo na yon. Habang inaayos nila ang pagsusunog ng bangkay ay inuwi na ako ni tatay at ni ate sa bahay. Mag-umaga na nang matapos lahat. Samantalang inabot naman ng 1 linggo bago humilom ang mga sugat ko sa may likuran. Magmula noon ay hindi na namin nakita pa si Dapol. Walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Matapos ang ilang buwan na taon, bumalik na ang dating sitwasyon sa lugar namin. Nakakagalaw na kami ng walang kinatatakutan. At wala nang dumadayo o bumabalik pa sa amin na mga alagad ng dilim.